Kaya po kapag katulad po nito, may hitsura na circle, okay na po yan. Saan po dapat makita ito? Sa unahan ng dalawa, sa pagitan ng dalawang deltas. Ito po yung isa, ito po yung padalawa. Kaya makikita mo ang circuit, nasa gitna siya ng dalawang deltas. Ito yung una, ito rin yung padalawa. Similar to this. Basta nakita mo na ganyan ang hitsura, makukonsider mong wall yan. However, para maging plain wall yan, kailangan mo ng test. At ang test na yon ay ito. Siya po ang test. Magdodraw ka ng imaginary line that from delta to delta. Ang imaginary line po is from delta to delta. Therefore, from this delta, mula po dito, papunta dito. Ano pong requirements para maging plain wall? Yan. Nakalagay po, it must cut or touch at least one of the spiral. One or part of the oval. Or one or part of the circle or variant of circle. Basta tumama, basta nag-touch, tatawagin yung central pocket loop wall. Kaya pag tiningnan mo, in this case, nagdraw ka ng imaginary line mula sa kaliwang delta papunta sa kanan. Tumama yan. Tatawagin mo ang pattern na plane wall. Ang symbol ng plane wall, W. Tatawagin niyang plane wall. Yun po ang test. Therefore, to sum it up, the requirements of a loop ay 2 deltas. In between the 2 deltas, there must be a spiral, oval, circular, or any variant of circle. At ang pangatlong requirements, the imaginary line drawn from left to the right delta must touch or pass any or at least one of the spiral, oval, circular, or any variant of circle. Yan po ang requirements or requisites of a plane wall. These are plane wall. Ang reason, yung imaginary line drawn from delta to delta. Ang unang requirements dyan, pag tiningnan mo, ang unang requirements, may dalawang deltas. There are 2 deltas. 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 2 deltas.
ito yung kanan, ito yung kaliwa. Kapag pinagtapat, when imaginary line is drawn from this delta to the other delta, pag ang iyong nilagyan ng imaginary line mula po sa left to the right delta, tatamaan po dapat ang part of the circuit. Kasi circuit ito. In this case, tumama po yan. Yan po ay plane whorl. Same with this, ito po yung kanyang left delta. Ito po ang kanyang right delta. Draw an imaginary line. It cut or touch part of the circuit. Kaya po yan ay plane whorl. Same with this. Ito ang delta mo. The other one is this. Draw an imaginary line. Dahil yung tumama, plane whorl yan. Ang sunod ay yun pong iyong tinutukoy na test. Tinutukoy na test. At ito po yun. Binanggit na po natin kanina. Ang sumunod po ay central pocket loop whorl. Pag sinabing central pocket loop whorl, ito po ay whorl type na may dalawang uri. Whorl type po ito na hindi tulad ng plane whorl, isa lang. Ito po may dalawang uri. Ang unang uri ay mayroon pong 2 deltas. Yan po ang unang requirements. Parehas yan, requirements ng unang uri at pangalawang uri ng whorl. Ano ko po ang unang uri? Yan po ang whorl type 2 deltas na mayroon pong in front of the 2 deltas. May oval, spiral, circular, or variant of circle. At ang pangalawang uri ay isang pattern that has obstruction at a right angle to the inner line of law. Kaya yung iyong uri, ito yung number 1, ito yung number 2. Both of them has 2 deltas. Parehas yan. May dalawang deltas. What is the difference between plane whorl and central pocket loop? Kasi parehas naman yung una. May oval, may spiral, may circular, may variant of circle in front of the 2 deltas. Ito po ang pagkakaiba. The imaginary line. The imaginary line drawn between the 2 deltas does not touch. Hindi po siya nag-cross
or nag-touch sa iyong part of the circuit, circle, oval, or any variant of circle. Ito po ang binabanggit. Ito ang iyong delta sa kaliwa. Ito ang delta mo sa kanan. Nag-draw ka ng imaginary line. Mula sa kaliwang delta papunta sa kanan. Just look at this. Hindi siya nag-touch sa iyong circuit. Hindi siya nag-touch sa ito. Oh. Kaya po ito ay central pocket loop whorl. Ang tawag dyan, central pocket loop whorl. Same so with this figure. Same so with this. At ang pangalawang uri ng iyong central pocket loop whorl ay yun pong may obstruction at a right angle to the inner line of flow. May obstruction yan to the right angle at the inner line of flow. May harang, ibig sabihin ng obstruction, na 45 degrees or more. Paano po ito inaalam? Inaalam po ito sa pamamagitan ng test na ito. Yan po, dalawa din ang delta. No question about that. Dalawa rin ang kanyang deltas. Makikita mo ito. Ang unang delta ay ito. Ang pangalawa, ito. May tinatawag tayong inner delta. Meron din po tayong center of the innermost recurve. Kaya yung center ng innermost recurve, ito. Ito po. Ito. Ano daw po ang gagawin? Draw an imaginary line between the inner delta, this one. Ito ang inner. At doon sa iyong top of the centermost recurve, pag nag-draw ka, tulad na nakikita ninyo, at may obstruction, harang. Tatlo pa nga eh. Ang harang. Ito ang isa. Ito ang dalawa. Ito ang tatlo. Kailangan po yung tatlo? No, kahit isa lang. Sufficient yan. Yung harang na yan ay right angle. More than 45 degrees angle. Kaya po ito ang tawag central pocket loop whorl. Same with this. Tulad din po ito. Nag-draw ka ng imaginary line, makikita mo may tinamaan. Ito pong grupong ito. Kaya po ito ay may obstruction at a right angle to the inner line of flow. Kaya po ito, central pocket loop din po.
Same with the last. Parehas din po nung nagdaan. Ito yung inner delta. Ito rin po ang top of the centermost. Mayroon po diyang obstruction at a right angle to the inner line of flow. Ito po ang grupong yun. Making it central pocket loop whorl. Yan po ang padalawang uri ng central pocket loop whorl. A pattern wherein there is an obstruction at a right angle to the inner line of flow of the imaginary line drawn from the top of the centermost recurve to that of the inner delta. Kapag mayroon noon, tatawagin po yung central pocket loop whorl. Central pocket loop whorl. Ang sunod, double loop. Pag sinabi nating double loop, mayroon niyang requirements tulad ng sumusunod. Ang unang requirements to separate and distinct loop formation. May dalawang magkahiwalay at kitang-kita na loop formation. Yan ang unang requirements. Ang pangalawang requirements, two set of shoulders. Ang pangatlong requirements, two deltas. When all of them are present, ang pattern na yon, double loop whorl. Ang pattern na yon, double loop whorl. Let us examine the figure or the drawing on the screen. If we will determine kung yan ay nagsatisfy sa tatlong requirements. Una, na pwedeng mong hanapin, ang sabi po ay, ang sinasabi dyan, to separate and distinct loop formation. If you will look at this, pag tinignan po ninyo ito yung una, ito yung padalwa. Let's do the test. If they are separate, dahil distinct, kitang-kita naman, iyong ngayong ititrace. Simulan mo dito sa 1. Siya baga ay kadugtong nung una. Hindi po kasi ito po ang kanyang pinagmulan. Dito po siya nagsimula. Ay saan sir natapos? Dito po siya natapos. Therefore, hindi yan continuous. Hindi yan continuous. Kaya po yan separate. Sunod na test. Pag tinignan mo yung pangalawa, ito naman ang kanyang pinagmulan. Kaya po itong B, yan po ang B. Maliwanag na ngayon, they are not continuous, they are separate. Sunod mong hanapin ay dalawang deltas muna. Ito yung isa, ito yung padalwa. Sunod mong hanapin shoulder.
Yun ang sunod mong hanapin. If you will look at it, itong isang ito, iyan ang kanyang shoulder. Ang kanyang shoulder, ito. Ito ang kanyang opposite. Ito ay 1. Ang sunod, ito. Kaya makikita mo, may dalawa ng set of shoulder. Unang loop at pangalawa, mayroon pong 2 sets of shoulders. Sunod mong itanong, are there 2 deltas? Opo, there are 2 deltas. Kaya po ito will be treated as double loop wall. Double loop. Similar with this, examinin mo ito. Ito yung una. Ito ang padalwa. Test kung magkadugtong. Makita mo separate. I-test mo, distinct baga ang shoulder. Opo, ito yung isa. Ito yung pangalawa, yung katong niya. Ito din po yung una. Ito din po ang padalwa. May dalawa bagang deltas. Opo. Making the pattern a double fold. Same with this. Ito yung una. Ito yung padalwa. Do the test if they are separate. Iyo pong i-trace. Makikita mo ito. Ang pinagmulan nito ay ito. Umiikot. Magkadugtong baga, hindi. Ito yung isa. Umiikot din. Kaya makikita mo ito, they are separate, they are not continuous. Sunod mong hanapin, shoulder. Ito yung isa. Ito yung padalwa. Then, hanapin dalawang deltas. Opo, dalawa. Kaya po ito, double fold. Katulad din yun ng huli, ito po yung kanyang unang loop. Ito. Ito yung padalwa. Tingnan mo kung magadugtong. They are separate. Hanapin mo kung may shoulder. Opo. Hanapin mo kung mayroon pong deltas. Ito yung una. Ito yung padalwa. Kaya po ito ay double loop Worden. Double loop Worden. Makikita po ninyo ito. Itong nasa itaas ito. Ito. Ito po ang kanyang itsura. Yung kanyang loop. Making these 2 pattern a double loop word. Double loop word. Nakalagay po dyan, color-coded. Ang isa yellow, ang isa red. Ito ang una. Lahat na naka-red. Ito yung una. Ito yung padalwa.
Nakayelo. Ito yon. Tali ay dalawa, itest mo ang separate shoulder. Kung mayroon, itest mo ulit ang sunod. Mayroon bagang dalawang daltas. Pagka mayroon, consider it double of 4. Pakitanda nito, the following cannot be considered as double of 4. Ang dahilan po, reason, S-type ang isa o dalawa, S-type. Ano pong ibig sabihin ng S-type? Di para pong letter S. Yan po ibig sabihin dyan. Kaya pag tiningnan mo itong una, S po siya. Bakit hindi siya mako-consider na double loop? Ano ang dahilan? Ang dahilan po yare, bakit siya hindi mako-considered as double loop? They are not separate and distinct. Referring to the loop. Hindi sila magkahiwalay na loop. Kaya hindi sila pwede na magiging double of 4. Pagka po ganyan, sir, what will be the pattern? Kasi yan po, parang circuit. Para din pong circuit. Kung magkaganyan po, na para po siyang circuit, i-consider mo po siya na world type. Paano mo malalaman na plane or central pocket loop word? Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line from left to the right delta. Tumama. Kung tumama yan, yan po ang pattern na tatawagin nating plane world. Hindi po tumama, ay di central pocket loop. S-type din po ito. Tingnan po ninyo. Therefore, the two which are appearing to be loop do not satisfy the requirement that the two loop must be separate and distinct. Ayan po, sir. Dahil yan po ay circular, pwede pong ma-consider yan as world type. Ang gagawin lamang, mag-draw ng imaginary line. Since tumama yan sa bahagi ng iyong circle, considered it as plane world, hindi double loop world. Ang reason, they are not separate. Yung patatlo is very interesting. Kapag tiningnan mo, ito yung tsura. See? Ang padalwa, ito. Yan po yung padalwa. Ang tanong dyan, bakit hindi yan makukonsider as double fold? Ay may dalawa naman. Ang dahilan po kung bakit siya hindi makukonsider ay ito. Kung yan po ay wala niyan, double fold yan. Ano po yung binabanggit ninyo? Ito po. If you will look at it, mayroon po siyang appendage.
Ay kung may appendage, wala na pong loop dyan. Kaya po lalabas dito, S-type ito. They are not separate. Kaya po dyan, itetest muli kung plain whorl or central pocket loop whorl. Draw an imaginary line. Mula sa kaliwang delta papunta sa kanan. Pag tumama, plain whorl. Pag hindi, tumama central pocket loop whorl. Dahil tumama, it will be whorl. Pakitandaan noon. Ang sumunod po, interlocking. Pag sinabing interlocking, hindi po sila magkatabi. Ang isa, papunta rito. Ang isa, papunta dyan. Ito po yun. Eh pagka ganyan po, sir, hindi po yan pwedeng makonsider as double loop. Kasi they are not loop that one tries to overcome the other. They are intersecting only to one another. Ano pong pattern yan? Pwede po maging whorl yan. But you have to consider may dalawa bagang delta. Ang sagot, opo. Draw an imaginary line sa dalawang delta. Yan po hindi tumama. Kaya po yan, central pocket loop whorl. Makikita mo, deceiving din ang susunod. Ito yon. Sabi mo, ito isang loop. Ito, dalawa. Pakitandaan kung bakit hindi i-consider ang number 1 ay dahil sa iyong appendage. Yan po yun. Wala na po diyang recard. Kasi may appendage na po. Ano po ito, sir? Circuit yan, nalabasan. Kunin mo ang dalawang deltas. Pag tinignan mo, meron. Ito po yun. Draw an imaginary line. Tumama baga? Opo, the place. Okay na yan. Sir, paano po kung yan ay loop which are intersecting? Magkaganyan. Ano pong pattern yan? Ang pattern po niyan, loop type. Ito po, pwedeng maging loop kasama nito. Kasama nito. Pero kung ganito po, makikita naman natin ito. O kaya ganyan. Sila po'y nagkikreate ng spiraling situation or condition. Hindi sila pwedeng loop. Whorl po yan. Whorl po yan. Ito pong isang ito, isa lang ang loop. Ito lang. Wala na pong iba. Pero yan ay spiraling, umiikot. Whorl type yan. Kung ay plain or central pocket loop, tingnan mo. Test it. Yan ang yung delta. And then, kumuha ng ruler. Dumiretso ka dyan. Makikita mo ito, tinamaan. Making the pattern plain whorl. Making the pattern plain whorl. Before our break, punta tayo sa accidental. Accidental po ay kakaiba
Ang dahilan, sila po yung pattern na may kombinasyon na pattern. Combination po of what? Two or more different types of pattern. Two or more different kind. Kaya makikita mo yan, magkaibang pattern. Yan po nakay, two or more types of fingerprint pattern. Pwede pong loop, pwede pong whorl, pwede pong loop, central pocket loop. Tandaan ito, hindi kasama sa konsiderasyon ang plain arts. Kaya kung kombinasyon ng loop at plain arts, walang accidental. Loop type yon. Combination ng whorl at plain arts, whorl yon. Hindi accidental. Hindi accidental. Makikita mo yan, walang nakalagay na deltas kasi pwede pong tatlo ang deltas. Tulad po nito. Pwede pong tatlo ang deltas. Tingnan mo po ito. 1, 2, 3. Hindi na po question ang dalawang delta. There can be more than 2 deltas. Tingnan mo kung anong kombinasyon ito. Ang una po, ito yun. Tingnan mo po. Oval ito. Combination ng ano? Loop. Combination ng loop. Kaya po yan, accidental. Ang accidental, ang symbol or letter ay X. Sundan natin yung padalwa. Ito ay loop. Ito ay whorl. Therefore, ito po ay accidental. Ito po ay tented arts. Ito po ay loop. Yan po ay accidental. Ito ay whorl. Ito ay loop. Making the pattern accidental. Making the pattern accidental. Ang combination may be any of the following combination. Hindi po kasama ang plain arts. Pwede po ang kombinasyon ay loop and whorl. Yan po yan. Pwede pong loop and tented arts. Kaya pag tinignan mo yan, sa ating previous na pinag-aralan, ito yung tsura. Makikita mo ito, whorl and loop. Loop and whorl. Loop and whorl. Ito po, tented. Ang tawag yan, tented. And loop. Tented and loop. Kaya po sila ay accidental. Kaya po sila accidental. Loop and whorl, loop in tented arts, or loop in central pocket loop. Ito yun. Or double loop and central pocket loop. Double loop and central pocket loop. Ito ay loop at whorl. Ito'y tented arts. Ito'y loop. Okay? Kaya yun ang number 2, loop and tented arts. Basta may nakita kang ganyan, consider it as accidental.
ipalagay mo ito na accidental. Ang simbolo po ay X. May cutsing provision yan. Paano kung ang iyong fingerprint ay walang kamukha? Sa lahat mong pinag-aralan na 8, hindi doon pumasok ang iyong fingerprint. Wala siyang pinasukan. Wala siyang nasatisfy. Tandaan na rin. Ang judgment kapag ka ang pattern is so unique, does not meet any requirements of the 8 patterns, i-consider po yon na accidental. Kaya yung pattern or fingerprint na walang kamukha, hindi nag-meet sa lahat ng patterns, ang treatment doon ay accidental whorl. Sir, naputol yung daliri. Accidental po yun, hindi. Ang kukunin doon ay ang opposite finger. Kaya kung naputol ang hintuturo sa kaliwa, for classification purposes, ang i-consider ay hintuturo ng kanan. Ang tinutukoy doon ay kita mo naman yung kanyang fingerprint pattern. Hindi siya sumagot o napasama sa anumang description ng anumang pattern. I-consider yung accidental whorl. Yan po ang konsiderasyon pagdating sa ganong senaryo. In the meantime po, nandun po tayo ngayon sa huling bahagi ng whorl pattern. Kung doon po sa inyong loop ay reads counting ang ginagawa, dito po ang ginagawa ay whorl tracing. Maliwanag po yan. If in a loop type of pattern, there is what we call reads counting. Dito po sa whorl type, ang gagawin po, whorl tracing. Yan po yung gagawin. Paano po gagawin ang whorl tracing? Kukunin po ang farthest left delta. Farthest left. Pagkatapos po, kukunin or i-determine ang farthest right delta. At sa inyo pong screen ito, kukunin farthest left and farthest right delta. Kung bakit farthest? Kasi makikita po ninyo sa inyo pong accidental, mayroong pagkakataon 3 ang deltas. Tulad po nito. Makikita po ninyo, yan po 3. Kaya kapag 3 or more in an accidental whorl, ang kukunin po na iyong delta
will be the farthest left delta. Therefore, ito po yun. At farthest right delta, ito po yun. Farthest left, farthest right. Yan po yun. Hindi po i-consider ang iyong inner delta. Ito po yun. Hindi siya i-consider sa iyong ridge tracing. What have to be considered are the two farthest delta. The left and the right farthest delta. Kapag po kasi dalawa lang, wala tayong problema. Pero ang problema niyan ay kapag po tatlo o higit pa. It has to be the farthest left and it has to be the farthest right delta. Sana po clear tayo doon. Let us now proceed. Pagkatapos po noon, i-start mo ang ridge tracing mismo sa farthest left delta. Doon ka magsisimula sa pinakamalayong left delta. Yan po. Trace from the farthest left hanggang tumigil ka sa farthest right. Maliwanag po yan. Kapag po ang tinitrace mong ridge ay naputol, drop down. Kapag yan ay ending ridge. Kapag naman yan ay bifurcation, follow the lower fork. Ang susundin mo yung mababa. Kaya kung halimbawa ganito, ang tinitrace mo na putol, dito ka bababa. Diyan magkakaroon ng pagbagsak ang iyong tracing. Paano kung tinitrace mo bifurcation? Follow the lower branch. Follow the lower branch. Hanggang makarating ka sa farthest right. Sir, nakarating po ako sa farthest right. Anong sinasabi ng rule? Stop. Stop opposite the right delta. The farthest right delta. Hinto. Ika-count mo ngayon. Count all the intervening ridges between your ridge trace and that of the right delta. Kaya kung tinitrace mo, tumapat sa right delta, hinto. Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line mula sa iyong right delta papunta sa tinitrace mong ridge. Papunta sa tinitrace mong ridge. Tandaan mo ito. Kung ang iyong tinitrace na ridge ay dumaan inside the right delta. Inside the right delta. Ang pagitan ng iyong ridge na tinitrace at right delta ay 3 or more ridges. 3 or more.
inner yon. Paano sir kung 2 or less meeting? Pag 2 or less meeting. Pag 3 or more, inner. Pag 3 or more, inner. Ito po ang halimbawa. Huwag ka munang pumunta sa magulo. Kaya makikita mo ang iyong leftmost delta or farthest left delta ay ito. Yon. Ang iyong farthest right, yan. Saan daw magsisimula ng tracing? Magsisimula ka mismo sa delta na right. Yan po. Yan po kasi bifurcation. Naputol. Saan daw po pupunta? Sa baba. Naputol uli. Sa baba uli. Naputol uli. Sa baba uli. Naputol sa baba uli. Pagdating sa iyong, tandaan po ito, pagdating sa iyong farthest left delta, hinto. Bilangin mo ang namamagitan. Kapag ay 3 or more, kapag iyan ay 2 or less, saka mo alamin. Sir, pag 3 or more, dumaan sa itaas. Ibig sabihin ng itaas, ito po ang iyong right delta. Ang tinitrace mo, dyan dumaan, hinto. Kapag may pag-itan na 3 or more, nilagyan mo ng iyong imaginary line. 3 or more. Inside the right delta dumaan. Yan po ang pattern ay tatawaging inner. Dumaan po sa labas. Ito po yun ha. Ito ang right delta. Ang tinitrace mo, dito dumaan. Hinto. Ang namag-itan ay 3 or more. Yan ang namag-itan. 3. Draw an imaginary line lagi. Draw an imaginary line mula sa delta papunta sa ridge trace. Yan po 3. Kapag po ganyan, sa labas dumaan 3 or more, outer. Tandaan, 2 or less, meeting. 2 or less, meeting. Maliwanag po yan. Pag 3 or more, saka lang mababago. Pag sa loob dumaan, inner. Pag sa labas dumaan, outer. Let us do the problem here. Makikita po ninyo, ito, wala, 0. Ay, ano po yun, sir? Meeting. Kaya ito, pattern na ito,
Itong pattern na ito, meeting. Ang kwan sa kanya, meeting. Let us do the next pattern. Yung nasa kanan niya. Yung rule number 2. Nakita po naman ninyo ito. Let us analyze this. Ito po ang iyong delta. Ito po ang iyong rightmost delta. Anong sabi? Saan magsisimula ng tracing? Mismo sa kaliwang delta. Therefore, tingnan mo po ito. Magsisimula ka sa kaliwa mismo na delta. Kaya simula ka dito. Naputol, sabi, baba. Naputol uli, baba. Naputol uli, baba. Naputol uli, baba. Makikita mo yan. Pagtigil dito, pag tumapat, tigil. Ilan ang namamagkita na ridges kung lalagyan mo ng imaginary line? Yan po. Makikita mo, 1 lang, 1. Ano po yan, sir? Ano ngayong uri ito ng wall type of pattern? Anong kanyang wall tracing? Yan po'y meeting. See? Yan po'y meeting. Ang kinukonsider nating pattern ay ito. Let us follow rule 3. Ito po yun. Paano kung that ang iyong, ito po yun. Paano daw kung that yung iyong pattern or delta? Ito po yung iyong right delta. Ito yung left. Sabi po doon, when delta has a dot pattern, automatic po sa baba ka pupunta. Naputol, baba uli. Naputol, baba. Naputol, baba. Pagdating dyan, hinto. Wala yan. Kaya po ito, meeting kasi 0. Let us follow rule 4. Ito yun. Kapag nagkaroon ng bifurcation, ano pong sabi? Start dito. Naputol, baba. Naputol, baba. Yan po, pagbaba, may bifurcation. Follow the lower fork. Dito ka. Nagkaroon ulit yung bifurcation. Follow. Stop. Draw an imaginary line. Maglagay ka ng imaginary. Tingnan po ninyo. Ilan yan ngayon? Pag binilang mo, 1, 2, sana nakikinig, 3 at nanonood, 4. 4 ang intervening. Saan dumaan? Sa loob, sa labas? Sa labas. Kaya po ito, outer. Okay? Kaya ito, outer. Kaya makikita mo ito, meeting.
This one is meeting kasi 0. This one is meeting kasi 1. This one is meeting kasi 0. Ito yon. Pero ang isang ito, 4 dumaan sa labas. Pag 3 or more, outer. Ito po yan. Sana po maliwanag. Ito'y madaling gawin pero mahirap intindihin. This is my advice to you. Intindihin mabuti. Intindihin. Ito naman ay may replay. Pwede mong puntahan sa YouTube. Pwedeng puntahan sa YouTube. Let us now proceed. Makikita mo ito, isang ito. Look at this pattern. Tumitig na mabuti. Ito, yung kanyang delta, ito, dulong ito. Ending po yan, nakaganyan kasi yan. Ito po ang isa. Ano pong itsura na rin isang ribet po yun naging delta. Ganito itsura noon. Ito po kasi ang kanyang type lines. Yan. Yun po yung ending ridge, nakagayon. Kaya po yung kanyang magiging delta, dahil nagsimula sa labas, ito yon, ay dito po papagsak. Yan po kanyang magiging delta. Kaya po yun ang delta niya. Pagkatapos po niyan, trace, follow, the tracing. Tinrace po, hindi na putol, dire-diretso lang, Pagtapat, hinto. Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary. Hindi po kasama ang tawag po din ay ridge trace. Pagtapatin mo. Hindi po kasama ito sa bilang. Hindi ito kasama. Hindi rin ito kasamang delta. Kaya pag binilang mo, 1, 2, 3, 4. Yan po. Dahil 4, it would be inner. It would be inner. See? It would be inner. Kasi 3 or more. Ito pong sumunod, ito yon. Pag tiningnan mo, ang iyong magiging delta ito, left, at ito naman ang right. Trace ka kasi bifurcation, hindi sa itaas sa baba, yung tracing mo magsisimula dito. Naputol, baba. Naputol uli, baba. Naputol uli, baba. Naputol uli, baba. Hinto sa tapat. Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line mula sa iyong right delta papunta sa ridge trace. Bilangin mo 1, 2, 3, and 4. Dahil yung 4, more than 3, kasi 3 or more. Ang nakalagay, 3 or more. Kasi 3 or more yan, 4 kasi, yan po outer. Ito po'y outer. Ito po'y outer.
Sana po maliwanag. Ang rule po ay ito. Rule number 6 and rule number 7. Kailan inner, kailan outer, kailan meeting. Sana po maliwanag. Sana po maliwanag. If you do have question, you can ask one. Pwede po magtanong for clarification purposes. Ito'y madali, basta ayos ang pag-intindi. Basta ayos ang pag-intindi. Makikita po ninyo ang rule number 7. Ito po'y meeting. Nakalagay naman po yun. Oh. Makikita din po ninyo, itong isang ito, meeting din. Meeting. Ang reason, wala pong namagitan. Same with this. Lahat po yan, rule 7. Lahat yan meeting. Saan ka po ang rule 7 ito? Ang rule 7 ay ito. Yan po. Whether sa loob o labas dumaan, the intervening radius ay 2 or less or 0 to 2. Meeting yon. Whether inside or outside dumaan, yan po ay magiging meeting. Yan po'y magiging meeting. Yan po'y rule 7 lahat.